Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dalhin mo ang kape ko at i-update mo ako sa schedule ko mamaya, utos ko. Tumango si Chris at agad na umalis upang ihanda ang aking kape sa umaga. Siya ang aking sekretaryo. Siya ang nangangasiwa ng aking schedule at iba pang gawain. Karaniwan, dumarating ako sa opisina ng alas 7 ng umaga, samantalang ang aking mga tauhan ay pumapasok pa lamang ng alas 8. Dahil wala naman akong ibang pinagkakaabalahan maliban sa trabaho, mas pinipili kong simulan agad ang araw kaysa manatili sa kama. Isa akong maagang gumigising. Alas 5 pa lamang ay gising na ako, nag-ehersisyo, at pagkatapos ay tumutungo na sa opisina. Naputol ang aking pag-iisip nang may kumatok sa pinto. Pumasok si Chris, dala ang aking matapang na itim na kape at ipinaalam ang aking schedule. Napabuntong hininga ako. Mukhang magiging napakahaba at nakakapagod ang araw na ito dahil sa sunod-sunod na mga pagpupulong. Alas 11:30 na ng umaga at iyon na ang huli kong pulong bago ang tanghalian. May kumatok muli sa aking pinto. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang pumasok. Tinatayang nasa edad 50 hanggang 55. Naupo siya sa tapat ko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa akin, siya si Sean Santos, isang negosyanteng nahaharap sa matinding pagkalugi sa nakalipas na 2 buwan at desperadong nangangailangan ng pondo. Ginoong Santos, panimula ko, alam ko na ang dahilan ng iyong pagpunta rito, ngunit nais kong marinig mula sa iyo mismo. Batid ko po na hindi ninyo gusto ang paligoy-ligoy, sagot niya. Kaya't direkta na po ako. Ikinuwento niya kung paano niya sinimulan ang negosyo bilang paraan upang makaahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa loob ng maraming taon, naging maayos ang takbo nito. Hanggang sa huling 2 buwan na puno ng pagsubok dahil sa mga suliranin sa pamilya. Dahil dito, naapektuhan ang kanyang puhunan at unti-unting bumagsak ang negosyo. Para sa kanya, hindi lamang ito kabuhayan. Ito ang kanyang buhay. Nais kong humingi ng tulong, wika niya. Umaasa akong kayo ay mamumuhunan upang maibalik ko ito sa dati nitong kalagayan. Tiningnan ko siya ng matalim. Ayon sa aking sekretaryo, hindi ka tumatanggap ng mga mamumuhunan noon. Ikaw ang nag-iisang may-ari. Bakit ngayon ay nandito ka? Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Inamin niyang nais niyang manatiling kanya lamang ang negosyo, ngunit napagtanto niyang hindi sapat ang pag-utang. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng isang matibay na pangalan na susuporta sa kanya. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, tugon ko. Ngunit huwag mo akong gambalain habang nagsasalita. Napayo ko siya sa takot. Isang reaksyong hindi ko maikakailang nagbibigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Ipinagpatuloy ko, batay sa aking pagsusuri, matibay ang pundasyon ng iyong negosyo. Sa loob ng 20 taon, napatunayan mong kaya mo itong patakbuhin ng maayos. Kaya't nakikita kong hindi ako malulugi kung mamumuhunan ako sa iyo. Halata ang kanyang pasasalamat, ngunit muli siyang sumingit. Napabuntong hininga ako at mariing pinagsabihan siya. Huwag mo na akong ulitin pang putulin. Kung mangyari pa iyon, hindi ako magdadalawang isip na bawiin ang aking puhunan. Agad siyang humingi ng paumanhin. Kung ako ang mamumuhunan, dagdag ko, kailangan ko ng katiyakan. Lahat ng ari-arian mo ay nakasangla. Ano ang maibibigay mo bilang garantiya? Wala siyang maipakitang materyal na bagay. Sa halip, naglatag siya ng isang di inaasahang mungkahi. Mayroon po akong anak na babae, anya. Maaaring pumasok tayo sa isang kasunduang kasal. Isang kontrata. Mananatili siya bilang inyong asawa hanggang sa muling bumangon ang aking negosyo. Saglit akong napatigil. Hindi ko man siya kilala, nakita kong praktikal ang alok. Kailangan ko rin ng imahe ng pagiging isang responsableng pamilya upang makuha ang isang mahalagang kasunduan sa ibang bansa. Sumasang-ayon ako, mahinahon kong sagot. Napangiti siya at agad na tinanong kung kailan gaganapin ang kasal. Iminungkahi ko ang isang simpleng seremonyang legal. Walang karangyaan, 2 saksi lamang.
Ipahatid ko ang kasunduan sa kanyang tanggapan at kinakailangang pirmahan ito ng kanyang anak. Tinawag ko si Chris upang tingnan ang aking schedule. Malaya po kayo makalawa, Ginoo, tugon niya. Kaya't napagkasunduan na, wika ko. Magkita tayo bukas para sa mga papeles, at sa araw pagkatapos noon ay ang kasal. Pagkaalis niya, tinawagan ko si Lucas upang ihanda ang kontrata. Kahit na may halong pag-aalinlangan at banayad na pagsaway, pumayag din siya. Si Lucas ay isang kilalang abogado sa Pilipinas at may-ari ng sarili niyang law firm. Isa rin siyang pangunahing kasosyo sa aking mga kumpanya, pati na sa ilang restoran at hotel. Isa siyang self-made na bilyonaryo. At higit sa lahat, asawa siya ng aking kapatid na si Danielia. Noong una kong nalaman ang kanilang relasyon, nasaktan ako, pakiramdam ko'y pinagtaksilan ako ng matalik kong kaibigan. Ngunit nang makita ko ang kanilang tunay na pagmamahalan, natutunan kong tanggapin ito. Ngayon, sila ang isa sa pinakamasayang mag-asawa na kilala ko. Ang kapatid kong si Danielia ay isang kilalang taga-disenyo ng moda. Itinayo niya ang sarili niyang tatak mula sa sariling sipag at talento. Ngayon, siya ay kinikilala hindi lamang sa Hollywood kundi sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang mapagpatawa, matigas ang ulo kung minsan, at marunong makuha ang gusto niya. Sa aming dalawa ni Lucas, siya ang tanging kayang magpaluhod sa amin kapag siya ay nagiging determinado. At nariyan si Mimi, ang babaeng naging ina namin nang mawala ang aming mga magulang. Siya ang nag-alaga sa amin, nagbigay ng lakas sa mga panahong kami nang hihina, at patuloy na gumagabay sa amin hanggang ngayon. Para kay Danielia, siya ang tunay na magulang na hindi niya kailanman nakilala. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at kapangyarihan, si Mimi ang nagpapaalala sa amin kung sino kami at kung saan kami nagmula. Maliwanag at maaraw ang umagang iyon. 9:00 pa lamang, ngunit walang sinuman sa pamilya Santos ang nag-abala na magtungo sa hapagkainan para mag-almusal. Marahil, iyon na ang kauna-unahang pagkakataon na si Maya ay hindi nagising sa takot na sisigawan siya ng kanyang mga magulang dahil sa paggising ng huli. Ngunit hindi siya natutulog. Ang nagdaang gabi ay tila isang mabagsik na unos sa kanyang buhay. Ang mga magulang na minahal niya ng buong puso ang siya ring nagtaksil sa kanya. Ipinagpalit siya kapalit ng isang kasunduang pangnegosyo sa isang lalaking hindi man lamang niya kilala. Sa kabila ng madalas na pagsigaw at pagsita sa kanya, kahit sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan, hindi niya kailanman nagawang kamuhian o lapastanganin ang mga ito. Lagi niyang tinatakpan ang kanilang galit ng paniniwalang iyon ay pagmamahal. Ngunit kagabi, gumuho ang kanyang mundo. Nabiyak ang kanyang mga pangarap. Namatay ang kanyang mga mithiin tungkol sa pag-ibig. At kasabay nito, tila may bahagi ng kanyang sarili ang tuluyang nawala. Nang utusan siya ng kanyang ama na pakasalan ang isang estranghero, mariin siyang tumanggi. Sinabi niya ang hindi. Subalit gaya ng nakasanayan, hindi rin siya pinakinggan. Ni noon, ni ngayon. Isa-isa nilang ipinaalala sa kanya ang lahat ng ginawa nila para sa kanya. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pag-aaral. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang isa siyang pabigat sa sarili niyang tahanan. Tanging siya lamang ang nakaalam kung paano niya pinigilan ang kanyang sarili at ang kanyang matinding pagkabalisa sa harap ng kanyang mga magulang. Nang tuluyan ng lumala ang kanyang kalagayan, dali-dali niyang nilagdaan ang kasunduan bago ang kasal nang hindi man lamang binabasa at tumakbo patungo sa kanyang silid. Doon niya naranasan ang pinakamatinding pag-atake ng kanyang pagkabalisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay at buong katawan na para bang isa siyang makinang inilagay sa matinding pagyanig. Nanlamig ang kanyang katawan at halos mawalan siya ng paghinga. Sa kabila nito, nagawa niyang abutin ang kanyang mga gamot at uminom ng higit sa karaniwang dosage. Nagpatugtog siya ng musikang nakapapawi at sumailalim sa malamig na paligo. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya muling nakahinga ng maayos. Umiiyak siya ng umiiyak hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng ulira. Ang kanyang unan ay tila nababad sa kanyang mga luha ng gabing iyon. Hindi ko na naman pala naisara ang mga kortina kagabi. Pumasok ang sinag ng araw sa kanyang silid na tila ito ang may-ari ng lugar. Naririnig niya ang huni ng mga ibon mula sa bintana. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang kanyang telepono. 9:15 na ng umaga. Paano, ba't hindi ako nagising? Bakit hindi ako ginising ni na mama at papa?
Sa sandaling maisip niya ang kanyang mga magulang, muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari kagabi. At doon niya naunawaan kung bakit. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Si Daisy iyon. Ang nag-iisang taong itinuturing niyang tila kabiyak ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang matalik na kaibigan. Isa itong therapist sa isang kilalang ospital sa Maynila. Pangarap nitong tulungan ang mga taong may pinagdaraanan sa kalusugang pangkaisipan. Sa isang banda, si Maya ang naging dahilan kung bakit niya pinili ang landas na iyon. Magkasama sila mula kindergarten hanggang high school. Kahit nagkahiwalay sila ng landas sa kolehiyo, hindi kailanman nawala si Daisy sa kanyang tabi. Siya lamang ang nakaalam ng kanyang kondisyon. Sa harap nito, unang naranasan ni Maya ang kanyang pag-atake ng pagkabalisa. Dahil hindi nito matiis ang kanyang paghihirap, pinili nitong pag-aralan ang larangang iyon upang matulungan siya. Sa maikling panahon, naging kilala si Daisy bilang isang mahusay na therapist at psychiatrist sa Maynila. At labis ang pagmamalaki ni Maya para sa kanya. Ito rin ang gumagamot sa kanya. Tumigil ang tawag matapos ang ilang sandali, ngunit muling tumunog. Alam ni Maya na hindi siya maaaring makipag-usap ngayon. Sa tono pa lamang ng kanyang boses, agad malalaman ni Daisy na may mali. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe. Hindi ako makakatawag ngayon. Abala ako kina mama at papa. Huwag kang mag-alala, maayos ako. Magkikita tayo sa loob ng 4 na araw para sa sesyon ko. Kita tayo roon. Paalam. Mahal kita. Inilagay niya ang telepono sa charger at nagtungo sa paliguan. Sa pagligo, bahagya siyang nakaramdam ng ginhawa. Ngunit batid niyang panandalian lamang iyon. Hindi niya mawari na kinabukasan ay ikakasal siya sa isang lalaking ni hindi niya kilala. Pangarap niya noon ang isang magarang kasal, isang kahanga-hangang lalaki na mamahalin niya ng lubos. Isang taong magbibigay sa kanya ng pagmamahal at mga rosas. Ngunit tila hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Marahil, ang nakatadhana para sa kanya ay isang buhay na puno ng itim na rosas at mga tinik. Umupo siya sa balkonahe at minasdan ang maaliwalas na panahon. Ang banayad na sikat ng araw at malamig na simoy ng hangin ay tila isang himala. Maya-maya, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina sa tabi niya. Hindi niya ito pinansin. Maya, anak, mahinahong wika nito, alam kong hindi ka masaya, pero maniwala ka, maaaring maging mabuti ito para sa iyo. Napahinga siya ng malalim, tugon niya ng walang emosyon. Maaaring ito ang itinakda para sa iyo. Ang maging asawa ng isang bilyonaryo at mamuhay ng marangya. Napangiwi siya sa loob. Hindi namin nanaising mapahamak ka. Para ito sa iyong kapakanan. Mabubuhay ka sa karangyaan. Salapi, luho at prestihiyo. Ngunit kung may kapalit man iyon, huwag kang mag-aatubili. Karapatan iyon ng iyong magiging asawa. Doon na siya napatingin sa kanyang ina. Naiintindihan ko, mama, malamig niyang tugon. Naiintindihan ko na ipinagpalit ninyo ako para sa pera. Naiintindihan ko rin na inaasahan ninyong ipagkaloob ko ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko kilala. At higit sa lahat, naiintindihan ko na nais ninyo akong mamuhay sa paraang hindi ko pinili. Hindi mo ito dapat tinitingnan ng ganoon. Isa itong kasalang pinagkasunduan, paliwanag nito. Hindi po ito kasunduan, mariin niyang sagot. Ito ay isang sapilitang kasal. Sa takot na may masabi siyang pagsisisihan, umalis siya at nagtungo sa park. Ang tanging lugar kung saan nakakahanap siya ng kapayapaan. Kinabukasan, dumating na ang araw ng kasal. Sinasabi nilang espesyal ang bawat umaga. Ngunit hindi ito kabilang doon. Hindi niya maunawaan kung anong pagkakamali ang kanyang nagawa upang maranasan ang ganitong kapalaran. Sa kabila ng lahat, hindi niya kailanman nagawang kamuhian ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, nahihirapan na siyang mahalin sila. Sila rin ang dahilan kung bakit naranasan niya ang pinakamatitinding pag-atake ng kanyang pagkabalisa. Sila rin ang pumigil sa kanyang pangarap na maging isang manunulat. Isang bagay na matagal na niyang minimithi. Tinanggap niya ang kursong nais nila. Ngunit kahit iyon, hindi pa rin naging sapat. Maging ang kanyang mga kaibigan ay ipinagkait sa kanya. Sa buong buhay niya, halos wala siyang naging sariling desisyon. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang kanyang silid. Ang tahimik na saksi sa kanyang saya at lungkot.
Ang bawat dingding, kasangkapan, at sulok nito ay bahagi ng kanyang pagkatao. At ngayon, iiwan na niya ang lahat. Wala na siyang nararamdaman para sa bahay na iyon, ni para sa kanyang mga magulang. At kung iyon man ay magmukhang mali sa paningin ng iba, wala na siyang pakialam. Lumabas siya ng silid. Naroon ang kanyang mga magulang sa sala, naghihintay. Ngunit bago pa sila makapagsalita, siya na ang naunang nagsabi. Umalis na tayo. Mahuhuli na tayo. Walang emosyon niyang kinuha ang kanyang maliit na bag. Naglalaman ng ilang damit, mga aklat, at higit sa lahat, ang kanyang mga gamot. At sumakay sa sasakyan. Ilang sandali pa ay dumating ang kanyang ama at pinaandar ang sasakyan. Nais niyang tanungin kung nasaan ang kanyang ina, ngunit pinili niyang manahimik. Pagdating nila sa hukuman, dumiretso sila sa silid kung saan isasagawa ang proseso. May isang taong nakaupo sa mataas na upuan at dalawa pang nakatayo. Tila naghihintay. Nang magsimula ang seremonya, nilagdaan ng lalaki ang inaakala niyang kanyang mapapangasawa. Ang mga dokumento. Pagkatapos, siya naman ang pinapirma. Nilagdaan niya ang papel, batid na hindi lamang iyon simpleng dokumento, kundi isang tanikala na magbubuklod sa kanya sa isang kasal na walang pagmamahal. Paglabas nila, 4 silang nakatayo sa labas ng hukuman. Tahimik siyang nakatayo habang ang kanyang ama at ang kanyang asawa ay nag-uusap. Tila nagdiriwang sa isang kasunduang nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Narinig niyang tinawag siyang prinsesa. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang katotohanan. Iniwan siya ng taong dapat sana inagprotekta sa kanya. Sumakay ka na, utos ni Ginoong Garcia. Doon tuluyang pumasok sa kanyang isipan ang realidad. Siya ay aalis na, bilang asawa ng lalaking iyon. Pinilit niyang itabi ang takot at sumakay sa sasakyan. Sumunod ang lalaki at umupo sa tabi niya. Sa unahan ay ang sekretaryo nito at isang driver ang nagmamaneho. Unti-unting umandar ang sasakyan, patungo sa isang buhay na hindi niya kailanman pinili. Sa susunod na kabanata, masisilayan kung paano haharapin ni Maya ang kanyang bagong buhay sa tahanan ni Ginoong Garcia, at kung anong uri ng relasyon ang mabubuo sa pagitan nila. Unti-unting lalabas ang tunay na ugali ni Ginoong Garcia, at magsisimulang umigting ang tensyon sa kanilang sapilitang pagsasama. Kaya abangan natin,